Kulang na lang ay sagasaan at banggain ni Gaston ang mga naroon upang makarating lang sa banda na sinabi ng mga tauhan niyang kausap. Hindi na siya makakapayag pa na muling mawala sa paningin niya ang babae at malaman kung sinong babaeng nasa likod ng maskarang yon. Samantala, kabado na pinili ni Nati na lumabas na lang ng area dahil kanina pa niya napapansin ang bulto ng isang lalaking titig na titig sa kanya na para bang may plano itong makipagkilala. Napansin niyang mabagal nitong paglapit kanina sa kanya at maging matagal nitong pagtitig. Mabuti na lang at nakakuha siya ng pagkakataon na makatakas dito nang yumuko itong saglit. Maintindihan niya pa ito kung pamilyar ang suot na maskara. Pero hindi naman. Hindi siya nagtungo sa party upang maghanap ng ibang lalaking aangkinin sa kanya. Nagtungo siya doon upang mag-enjoy sa alak. Inalis na niya sa kanyang isipan ang makakilala ng lalaki at may isip ang anak niyang si Brixton. Marapat lang na magbagong buhay na siya. Tsaka may Gaston na rin siya. Duwag man ito't hindi pa rin siya kayang panindigan ng kanyang anak na nanatili itong siya may-ari ng puso niya. Ano bang problema nun? Bulong-bulong niya na pinagpapawisan na ng malamig. Iba ang kaba niya ng mga sandaling yun. Marahil ay dahil may anak na siya. Kung dalaga pa siya noon, siya pa ang pusang makikipagkilala dito. Binago na siya ng kanyang sitwasyon. Ang daming babae dito, ako pa talagang napiling pagtripan. Sorry na lang. Napahiwalay na siya sa kaibigan niyang si Farah na hindi niya na alam kung saan ito hahanapin. Ang tanging alam niya ay nasa gilid niya lang ito na tahimik na nagmamasid. Ngunit paglingon niya ay biglang wala na lang. Sinubukan niya itong tawagan, ngunit ang gaga niyang kaibigan. Mukhang hindi maramdaman ang vibration ng kanyang dalang cellphone. O marahil ay pinilintong i-deadman na lang ang kanyang tawag dahil may kabalbalan ng ginagawa doon. Humigpit ng hawak ni Nati sa baso ng kanyang inumin upang doon siya kumuha ng lakas dahil pakiramdam niya, tinablan siya ng matinding nerbiyos na sandaling yon kahit na medyo nakakainom. Nakahinga lang siya ng maluwag na makalabas na ng area at maramdaman ng malakit na ihip ng hangin na nagmumula sa malapit ditong dagat. Uwi na nga lang ako, hindi ko na-enjoy ang party. Hindi na sanay ang katawan ko at hindi na niya hinahanap-hanap ito. Isang kahibangan lang na sumama ako kay Farah dito. Dapat umuwi na lang ako ng bansa kasama sina mommy at daddy. Sambit niyang tinungga ng alak na laman ng kanyang hawak na baso upang ubusin na niyang lahat ng iyon. Kamuntik na siyang mabilaukan ng alak nang biglang may humawak sa isa niyang braso na malamig at malapad na palad. Ganun na lang ang gulat niya nang lumingon at makitang waiter na nakasunod at may seryosong mga mata. It's forbidden to take outside the liquor glass, miss. Turo nito sa kanyang tangang baso. Sorry, maagap na hingi niya ng paumanhin na kaagad na rin niyang inilahad ang baso upang ibigay na ito. Ngumiti lang ang waiter at saka tumango. Sa halip na gawin ni Nati ang plano umuwi na, pinili lang niyang magtungo ng tabi ng dagat upang saglit na huminga. Grabe kasi ang kaba niya sa ginawa ng waiter nang buong akala niya ang lalaking kanina pa niya napapansing nakatitig lang. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang ninerbiyos. Ilang minuto lang, alo niya sa kanyang sarili na tuloy-tuloy ang hakbang patungong dalampasigan. Hindi alintanang mga nakikita niyang party-goers din na doon ay nakatambay. Hihinga lang ako bago umuwi ng hotel namin. Dagdag niyang hinawakan pang likod na tali ng kanyang maskara upang tanggalin na muna yon na pwede naman. Napapareno si Gaston sa gagawin niya sanang paglapit sa bulto ng babaeng kanina niya pa hinahanap na makitang hawakan itong tali ng kanyang suot na maskara. Iisa lang ang nasa isipan ng lalaki ng mga sandaling yon, kakalasin itong kanyang suot na maskara. Nasa malamang ay magiging dahilan para makita niyang mukha nito. Malakas na kumabog pa ang kanyang puso. Yung kabog na kagaya ng naramdaman niya noong unang beses na may nangyari sa kanila. Nanuyo ng kanyang lalamunan. Higit ang hiningang hinintay na niya ang susunod na hakbang. Is that you, Natalia Bentacourt? Ikaw ba yan, baby? Nang tuluyan ng mahubad ng babaeng ilang taong minulto ang kanyang konsensya, ay bigla na lang siyang nanghina. Sa halip na matuwa ay hindi niya mapigilang mamasa ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Nakagat na niyang pang-ibabang labi. Unti-unti niya nang kinalas din ng tali ng kanyang maskara. Nanatiling nakatitig ang mga mata niya na kahit tagilid na anggulo lang ang kanyang nakikita sa muka ng babaeng may maskara. Kilalang kilala niya nga ito. Ang tagal-tagal kitang hinanap, pero bakit hindi ko nalaman agad na ikaw yan?
Natalia Bentacourt. Mahinang bulong niya na hindi na mapigilang dumalas pa ang kanyang paghinga. Bakit? Bakit ngayon ko lang nalaman yun? Walang inaksayang pagkakataon si Gaston na nilamon na niyang distansyang nakapagitan sa kanilang dalawa. Habang papalapit sa kinatatayuan ng babaeng sobrang minahal niya at ina ng kanyang anak, pakiramdam niya ay nakalutang siya sa alapaap. Habang papalapit dito'y parang sirang plakang nagre-replay sa kanyang isipan ang nagliliyab na gabing yun na naganap sa kanilang pagitan. Ang gabing naging isa sila na hindi alam ang kanilang pangalan. Kaya pala, pamilyar ang galaw nito, ang halik nito, ang bawat haplos na ginagawa sa kanya ni Nati noon dahil ito pala ang babaeng kanyang nakatalik. Siya pa rin ang lalaking unang umangkin sa katawan nito kahit na may fiancé na dumaan ito sa kanyang buhay. Siya pa rin ang unang nakakuha ng pagkababae nito na hindi niya nalalaman. Nati. Nangangatalang boses sa tawag niya sa pangalan nito nang tumigil siya sa gilid na bahagi ng babae. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Nati nang lingunin ang may-ari ng pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan. Ang buong akala niya pa naman ay guni-guni lang na tinangay ng hangin yon at sa isip niya lang naririnig. Nagtama ang kanilang mga matang dalawa. Hindi na malaman ni Nati ang kanyang magiging reaksyon na sa mga sandaling yon ay nasa harapan niya si Gaston. Bumaba ang kanyang mga mata sa hawak nitong maskara. Doon niya napagtanto na yon ang lalaking kanina pa nakatitig sa kanya. Kaya naman pala ganun makatingin sa kanya dahil si Gaston palang katauhan sa likod ng maskarang yon. Ilang beses niyang ibinuka ang bibig upang mag-explain kung bakit siya nasa lugar na yon. Pangit nga namang may anak na siya tapos naroon siya at pumaparty-party pa rin. Pakiramdam niya kailangan niya talagang mag-explain dahil siya ginagawa nitong malalim na pagtitig sa kanya. Saglit lang ako naglagi sa loob. Uuwi na rin naman ako. Kinabig na siya ni Gaston palapit upang ikulong na sa kanyang mga bisig. Sabay na mariing pikit ng kanyang mga mata. Makailang beses pa nitong hinalikan ang gilid ng kanyang ulo na estatwa naman doon si Nati. Ang tagal kitang hinanap. Kung saan-saan pa. Hindi ko alam na matagal na pala kitang natagpuan. Gasgasang tinig na sambit ni Gaston na sa pandinig ni Nati ang ibig niyang sabihin. Sorry kung naging bulag ako. Hindi kaagad kita nakilala. I'm sorry, baby. Gulong-gulo ang isipan ni Nati nang sabihin niya ni Gaston na mahigpit na nakayakap pa rin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng litanyang binitawan nito. Siya, hinahanap nito. Bakit? Ibig ba nitong sabihin nung nawala siya sa bansa, hinanap niya silang dalawa ni Brixton? Imposible namang hindi nito sila makita ni Brixton sa loob ng 6 na buwan. Hindi niya talaga maintindihan kung anong ibig nitong ipahiwatig. Saka, alam naman ng kanyang hipag na si Krisa kung saan silang mag-ina. Ginawan ba ng kanyang pamilya? Nahuwag siyang mahanap ng dating gobernador. Ang dami niyang mga katanungan, ngunit ni isa ay hindi niya ito mabigkas upang mabigyan ni Gaston ng tamang kasagutan. Parang naumid ng kanyang dila sa loob ng kanyang bibig ng oras na ito. Ikaw pala yon. Ikaw pala. Patuloy ni Gaston na hindi na napigilang bumagsak ang mga luha sa labis na saya. Gustong magulmalpas ni Nati. Nais nang itulak pa pala yung katawan nitong nakadikit sa kanyang balat. Ngunit ang isipin pa lang yun ay nakakaramdam na siya ng panghihina. Hindi niya kaya. Marahil ay dahil matagal nang nangulila ang kanyang katawan sa yakap nitong ibinibigay nito ngayon sa kanya. Yakap na alam niyang matagal niyang inasam-asam. Init ng yakap nitong sa loob ng 6 na buwan ay palagi niyang hinihiling ng tahimik gabi-gabi na siya ni maranasan ulit. Salamat dahil ikaw yun. Hindi na ako magkakasala sa'yo kada maiisip kong gabing yun. Hindi ko kailangan lamunin ng konsensya dahil ang buong akala ko ibang babae yun at hindi ikaw. Patuloy ni Gaston na dahan-dahan at masuyong hinagod pang likod ni Nati na ang buong isipan ay nasa huli na niyang sinabi. Dahil ikaw pala yun, ikaw pala Natalia. Patuloy na saad ni Gaston na ibinuro na ang kanyang mukha sa leeg ni Nati na tila na estatwa na doon. Ano ang ibig sabihin ni Gaston? Gabing iyon, magkakasala? May ginawa ba itong kalokohan nang hindi niya alam? Nang dahil sa mga katanungang iyon ay nagawa ni Nati na makalasang mahigpit na pagkakayakap sa kanya ni Gaston. Bumigat ng kanyang pakiramdam sa isiping may ibang babaeng pinakialaman ito sa loob ng 6 na buwang lumipas. Ngunit anong pinagsasabi nitong siya yon? Paano na naging siya kung nasa Canada silang dalawa ni Brixton? Hilaw na siyang ngumiti ng mag-angat ng tingin at makitang namamasana sa kanyang mga luha. Ang mga mata ni Gaston parang nahati sa dalawang kanyang puso sa tanawing yon. Nais niyang muling yumakap dito para hindi na ito umiyak.
Ano ang ibig mo sabihin sa gabing yon? Mahihina ang boses ni Nati dahil hindi pa siya nakakabawi sa pagkakagulat niya sa ginawa nitong biglang pagyakap sa kanya kanina. Nakita niyang dumiin pang titig ni Gaston sa kanyang mga mata. Kasalanan? May ginawa ka sa aking kasalanan nang hindi ko alam? At anong pinagsasabi mong ako yon? Bakit ako? Pilit ang ngiting umayos ng tayo si Gaston matapos na parang batang palisin ng kanyang namumuong luha sa mata gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi niya magawang alisin ang kanyang paningin kay Nati na halatang nalilito pa rin sa context ng kanyang mga pinagsasabi. Ilang beses pa siyang suminghot upang ayusin ang hilatsa ng kanyang mukha. Hindi alintana kung ilan ang nandoon na partygoers na napatingin na sa kanilang banda ni Nati upang saglit na makiusisa. Hindi naman inalis ni Nati ang kanyang mga mata sa mukha ni Gaston na nilabanan ang paninitig nitong ibinibigay sa kanya. Dahil para bang panaginip lang ang lahat ng iyon na ngayon ay nasa harapan niya ang lalaking sobrang miss na niya. Kalahating taon din yun na hindi man lang niya nasilayan ang mukha nito sa personal. May konting hint na siya kung anong tinutukoy nito. Ngunit gusto niyang marinig iyon mismo na galing sa bibig ni Gaston dahil ayaw niyang mag-assume na yon nga ang tinutukoy nito dahil baka mapahiya lang siya. Hindi coincidence na dito sila nagkita sa mask party. Naniniwala siya na may kinalaman ng event na iyon sa kanyang mga pinagsasabi. Kung sakali na tamang hinala niya na yun ang tinutukoy nito, hindi niya alam kung anong kanyang mararamdaman dahil pakaramdam niya ay paulit-ulit lang silang pinaglalaroan ngayon ng malikot na tadhana. Parang napaka-imposible. Nati, please, huwag ka na magkunwaring nakalimutan mo ng gabing yon dahil unang beses mo yun. Napakurap-kurap ng mga mata ni Nati, napahawak na siya sa kanyang leeg na tila ba biglang umahon ang matinding init. Parang alam na niya kung saan patungo sinasabi nito kahit na hindi na yung diretso pa ni Gaston. Ibig bang sabihin ay si Gaston talaga ang naka one night stand niya bago pa man sila nito magkakilala at magkita ng dahil sa kanyang hipag na si Kriza? Nauna na silang magkita, hindi lang sila noon nagkakitaan ng muka nang dahil sa maskara. Pareho ng suot mong damit at kapareho ng gamit mong maskarang nakaniig ko. Ilang taon nang lumilipas ng dahil sa mask party na to. At alam kong ikaw yon sa paraan ng galaw niyo noong unang beses na may nangyari sa atin sa Baguio. Sa loob ng silid ko, pamilyar ka, ang halik mo, ang paraan ng pagyakap mo sa lig ko, ang mga haplos mo noon. Nahuhulaan na ni Nati yon, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang sarili na mapasinghap dahil para bang itinulak siya pabalik sa gabing yon. Ilang segundo siyang parang nawala ng hangin ng katawan na patras ng ilang hakbang ang babae na para bang ang narinig niya ay merong malaking impact sa kanyang katawang lupa na biglang nahiga sa tila pinagpapawisan ng malamig. Malinaw na nakalarawan sa mukha ni Nating emosyon na hindi makapaniwala sa mga naririnig niya sa bibig mismo ni Gaston. Kung ganon tama ang hinala niya. Si Gaston ang lalaking yon. Bago pa niya makilala si Alex, nariyan na si Gaston at nagalaw na nitong kanyang katawan. Sino mag-aakala nun? Wala, dahil maging siya. Hindi niya alam na ang lalaking yon at si Gaston ay iisa. Ngayon pa lang ay parang sasabog ng kanyang utak. Paulit-ulit niyang tinatanong kung paano posibleng mangyari yon sa kanilang dalawa ng lalaki. Ibig din bang sabihin ay hinahanap niya ang babaeng yon kaya siya nasa party ngayon? Paano pala kung sakaling nagkataon na hindi siyang babaeng yun at ang kanyang nakitang muli? Paano sila ni Brixton? Yun din ba ang dahilan kung kaya hindi siya nito magawang pakasalan kahit na meron namang ibang mga paraan upang hindi sila mawala? Ang isipin yon, pakiramdam niya'y parang hinihigop ang lakas niya ng malamig na ihip ng hangin. Hindi na niya mapigilang maistatwa sa kanyang nalaman. Hindi lang yon, sa katotohanan na isinampal sa kanya nito. Nati, ganun na lang ang naging iling ni Nati na para bang may mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib sa baha ng kanyang mga iniisip. Muli pang umatras ng ilang hakbang si Nati. Ngayon pa lang sobrang nasasaktan na siya. Sa halip na matuwa at magdiwang ang loob niya sa kanyang nalaman ay hindi niya mapigilang makaramdam ng pagdaramdam. Dapat masaya siya dahil nalaman niyang ito pala ang nakauna sa kanya at hindi iba gaya ng iniisip niya, ngunit naging ibang takbo ng isip niya sa mga nangyari nitong nakaraang buwan. Bagamat nagawa ni Gaston na maamin na siya ang babae sa buhay nito na alam ng maraming tao, hindi pa rin si Nati natutuwa. Nakukulangan siya sa effort at nananatiling masama pa rin ang loob niya kay Gaston Barcelo. Hindi nabawasan yung nakatotohanang nalaman niya
Ito rin ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako magawang pakasalan? Dahil sa babaeng virgin na naka one night stand mo habang umatan ka ng mask party na 'to? Puno ng hinanakit ang boses ni Nati na pilit na pinipigil na pumiyok ang boses at pumatak ang mga luha. Alam niyang siya naman din yon, pero hindi niya mapigilang sumama pa rin ng loob. Ang maisip na kung paano, kung hindi pala siya yon, kung nagkataon na ibang babaeng nakasalamuhan nito. Kinailangan pa ni Nati na kagatin ng marinang labi upang wag na tuluyang maiyak doon. Sabihin mo sa akin, ito ba Gaston? Nahigit na ni Gaston ang hininga na nakatitig pa rin sa mukha ni Nati na hindi na makatingin sa kanya ng diretso. Oo, aaminin ko na pinapahanap ko siya. Pinahanap kita, pero nung nakilala kita, hindi naman na yun sumagi sa sinungaling ka. Puro ka na lang kasinungalingan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hiyaw niyang hindi na napigilang ipakita ang tunay na kanyang nararamdaman. Paano kung hindi pala ako yun? Paano kung ibang babae yun? Paano? Ngayong alam ko ng dahilan. Ito pala, kaya pala, hindi mo ko magawang pakasalan noon. Wala kang plano, hindi ba? Walang plano! Angil pa ni Nati na para bang sigurado siya sa kanyang mga pinagsasabi. Hindi mo kami magawang panindigan ni Brixton nang dahil sa nakaraan mong hindi mo magawang makalimutan. Nakakadismaya ka, Gaston. Sa tingin mo matutuwa akong malaman na ikaw ang lalaking yon? Matagal ko na siyang kinalimutan. Matagal ko na siyang tinanggal sa akin. Talaga ba, Natalia Bentacourt? Matagal mo na siyang kinalimutan? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Naghahamong tugon ni Gaston na puno na rin ng pagkadismaya ang nakalarawan sa muka. Makailang beses pa nga itong umiling. Kung sinungaling ako, nagsisinungaling ka rin sa akin. Malumanay lang ang pagkakasabi niya noon. Huwag mong baliktarin. Kung totoong sinasabi mo nakalimutan mo na siya, then paano mo ipapaliwanag sa akin kung bakit mo suot ang ginamit mong maskara at damit mo noon ngayong gabi? Ha? Bakit, Nati? Mahina nitong tanong pero sapat na upang marinig niya. Umangat pa ang gilid ng labi nito na para bang may iba siyang hawak na proof na magdidiin sa kanya. Hindi ba umaasa ka rin na mahanap mong lalaking yon? Paano pala kung hindi ako yon? Anong plano mong gawin sa kanya? Hindi magawang makasagot ni Nati dahil hindi niya rin alam. Pakaramdam niya na ubusan ng boses sa mga sandaling yon. Tama nga rin naman ito. Ano bang pumasok sa kanyang isip at piniling sautin ang dating gamit niya noon at maskara? Tama si Gaston, hibang na nga siya. Ano bang plano niya kung makilala niyang naka-virgin niya? Ipagamit niya ulit ang katawan niya? Hindi yon mangyayari. Basta naisip lang nila ni Farah na yun ang kanilang suotin. Bakit hindi ka makasagot kung bakit sinuot mo yan? Hindi ba't para mahanap ka niya kung sakaling pumunta siya ng party? Hindi yan ang suot mong maskara kanina. Iba. Talagang nag-effort ka pa na makipagpalit? Sagutin mo, Nati. Ngayon siya nang kailangan magpaliwanag dito na para bang kagustuhan niya ngang mahanap siya ng lalaking yon. Gago ba to? Tadhana na rin ang nagpasya. Kung hindi niya sinuot yun, hindi malalaman ni Gaston na siya pala yun. Hindi lang naman siya ang nakinabang sa desisyon niyang yun. Kaya marapat lang na magpasalamat na lang din ito. Tinanong kita noon kung pumunta ka sa mask party, hindi ba? Dahil may kutob akong ikaw ngang babaeng yun. Pero sabi mo hindi. Tinanggi mo yun. Hindi naman ako magagalit kahit na malaman ko. Pareho lang tayo may mali, Nati. Nagpanting ng tenga ni Nati na parang pinapalabas ni Gaston na pareho silang may kasalanan. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na wala siyang pagkukulang. Kung kaya sila humantong na naman sa puntong ito at nagkahiwalay. Hinamon niya ito noon na dadamayan niya bago siya umalis ng bansa. Ang ganda na naging offer niya, ngunit dinedman itong lahat ng suggestion niya noon. Sa bandang huli nadamay pa rin naman ang kanyang pangalan sa gulo. Kung kaya naman anong pinagkaiba noon? Ang sabihin nito, wala talaga itong planong panindigan sila ni Brixton mula sa simula. Huwag mong ibaling sa akin ang kakulangan mo, Gaston. Kung merong mang may kasalanan sa ating dalawa, kung kaya tayo humantong dito, ikaw yun. Kasalanan mong lahat. Panduduro na ni Nati na hindi na napigilan tumaas ang tono ng boses habang ipinapakita ang sama ng loob niya sa pamamagitan ng matalim niyang mga mata doon. Bakit parang lumalabas na siya pang may kasalanan? Ngayong ito naman ang maraming pagkukulang sa kanilang mag-ina. Nagawa na niya itong mapatawad noon sa ginawa sa kanya tapos gumawa na naman ito ng kalokohan ngayon. Alalahanin mo na hindi ang nangyari noon ang isyo sa ating pagitan ngayon, Gaston. Hindi ang pagkuha mo ng virginity ko o ang pagkatuklas natin sa matagal ng lihim na yon.
bago kami umalis ng bansa ni Brixton. Ang dami kong suggestion sa'yo, hindi ba? Ayokong bumitaw sa'yo, pero anong ginawa mo? Inatsyapera mo ko. Kami, tapos nandito ka ngayon at sinusumbatan mo ko? Ang kapal din naman ng mukha mo. Tapos ngayon nga nalaman mo na akong babae yon. Gusto mong maging okay na tayo? Hindi lang yun ang kasalanan mo sa akin, Gaston. Marami kang pagkukulang. Lumaylay ang magkabilang balikat ni Gaston nang marinig niya ang puot at galit sa boses ni Nati. Maring itinikom na niyang kanyang bibig kahit pa nakaparada na sa kanyang isipan ang kanyang magiging litanya upang humingi ng isa pang pagkakataon. Sa mga panunumbat na nabanggit kanina, paniguradong mas kamumuhian siya ngayon ni Natalia. Nati, pamarcha ng walang lingon sa likod na tinalikuran na siya ni Nati gamit ang nagmamadali nitong mga hakbang palayo sa kanyang pwesto. Hindi siya kumurap na pinagmasdan lang ang likod at paglayo ng babae. Gusto niya itong habulin at pigilan, ngunit ayaw sumunod ng kanyang katawan na para bang ito ang nagdedesisyon doon kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Muli niyang naisip ang mga sinabi nito na kadalasan ay tama nga naman. Siya ang mali. Ang dami niyang pagkukulang tapos siya pang may lakas na manumbat. Nadadala lang naman siya ng kanyang emosyon. Hindi niya naman intensyon na yun ang palabasin sa kanyang tono. Pero anong magagawa niya pa dito? Parang sarado ng isip ni Nati. Governor Barcelo, hindi mo ba siya susundan? Hahayaan mo bang masaya ang effort mo na mga binigay? Lapit ng isa sa kanyang mga tauhan na narinig ang lahat ng kanilang naging sumbatan.